isunod po natin ang Heart of Worship. Sige po, umawit po tayo may kagalakan. Now is the time to worship. Come. Now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Now's the time to worship. Come. Now's the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every time will confess you are God. And one day every knee will bow. Still the grand special remains for those who gladly choose you now. One day every time will confess you are God. And one day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Now is the time to worship. Come. Now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Patuloy po tayong mawit ang papuri sa Diyos. Ito po natin Heart of Worship. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within
through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the pain I've made it. Well, it's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless words, no one could express how much you deserve. Oh, I'm weak and fool. All I have is yours, every single breath. I'll give you more than a song, or a song in itself. It's not what you have required. You search much deeper within. The way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you. I'm sorry, Lord, for the pain I've made it. But it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to your heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the pain I've made it. But it's all about you. It's all about you, Jesus. I'll bring you more than the song, more than the song. I'll bring you more than the song, more than the song. You're looking into my heart, into my heart. You're looking into my heart, into my heart. You're looking into my heart. You're looking into my heart, into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the pain I've made. But it's all about you. It's all about Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you. Everybody has a I'm sorry, Lord, for the pain I've made. It's all about you. It's all about you,
Jesus, coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made. But it's all about you. It's all about you, Jesus. Hallelujah. Tayo po'y open sa prayer. Tayo po open sa prayer ni Kuya po. Siguro mag-mute mo muna yung iba kasi nadidinig natin yung usapan. And may nadidinig akong usapan na bang kumakanta. Nakamute lahat, Kuya Bong. Sa'yo lang ang hindi. Hindi, kanina meron eh. Oo, pero may nakamute lahat eh. Ngayon nakamute na. Sige, let's pray. Sige. Dakilang Diyos, nagpupuri, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa panibagong araw na to na iyong pinagkaloob upang kami ay sama-sama mag-aral ng iyong salita, na bagamat magkakalayo kami ng lugar, Panginoon, salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ang tunay na Diyos na nagbubuklod sa amin sa pag-ibig at pagkakaisa. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy kang manguna sa aming tagapagturo sa gabing ito. Anoint his lips, Panginoon, sa pagtuturo niya ng iyong mensahe sa gabing ito, Panginoon. Ito ay magamit namin sa aming pang-araw-araw ng pamumuhay, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na tunay nga po, Panginoon, ikaw ang maitaas sa aming gawain. At ingatan, Panginoon, yung mga nasa biyahe pa uwi na kayo ng tahanan, yung mga kasama namin na wala pa rito, Panginoon, sa aming online Bible study and prayer meeting. Lord, i-remind mo sila ng kanilang commitment sa iyo. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you, Kuya Bong. Sige, dahil si Kuya Bong ay mag-open na rin siya ng praises. Praises ako dahil buhay tayo ngayon, no? Kasi iba, wala nang pagkakataong nagising. Tayo ay nandito nagkakatipon at nakakapag-aral pa ng salita ng Diyos. At ang nakatutuwa niyan, yung mga provision niya, lagi tayong mayroong natatanggap na mga provision sa Panginoon. Bagamat kamukha ko, wala akong trabaho, I thank God dahil yung provision niya laging sapat. Ang prayer ko nga, yung aking tenant, sana magbayad na. Tsaka yung kukuha ko ng bagong tenant dito sa extension house. So, pag-pray niyo lang po na makakuha ko ng bagong tenant na yung matinong magbabayad. So, yun lang. Amen. Thank you, Kuya Bong. Yan si Ate Susan, may praises daw siya. Oo, medyo dito kami sa sa labas. Tawag dito, medyo biyahe pa kami kasi first day ko ngayon sa work. Kasi thank you din pala sa prayers nyo kung ano talaga yung kalooban ni Lord para sa akin kung babalik pa talaga ako hindi sa dating kumpanya yung pinatabukan ko. So ngayon po, sinagot na po siya kahit kahapon tumawag na sa akin yung HR na papa-report na ako kasi tumawag yung may-ari ng Euromed na bakit wala pa daw ako. So ayun, umayin naman ako ng paumanin dun sa sa HR. Sabi ko, pasensya na kayo kung na-pressure kayo kasi nga, hindi na madali nila kasi hinanap na nga ako. So yun po, nag-umpisa ako ngayon. Blessing po siya sa amin kasi 10 years din po ako walang trabaho. Tapos, nag-retire ako doon sa company, nakuha ko lahat ng benefits. Tapos, nung nagka-interest akong bumalik, tinanggap naman nila ako ulit. So, blessing sa akin, lalo na sa age ko, and then sa capacity ko, kasi nga, medyo tumatanda na rin. So, masaya ako kahit pa paano, may nakabalik ako doon sa company. Ngayon lang, ang dilemma lang din, kasi hindi pa nila alam kung saan ako ilalagay. So, yung HR kasi sabi, Ma'am Sue, pinapatawag kasi ka rin Sir Jay, yung may-ari, at saka yung isang boss, para mag-create kasi yung bagong isang team. So, hindi pa namin kasi alam kung saan kayo lalagay. So, orientation lang, pero standby lang ako.
anyway, policy lang muna ang aayusin yung mga upgraded na policy sa company. No? Masaya naman ako sa office. At saka yung mga dati kong kasamahan na mga bata pa, andyan pa rin sila. So, masaya naman ako kasi nagkaroon kami ng, nag-remenishing kami sa mga pagkakamali namin before na as manager nila, kasama dun sa team, at saka yung mga marketing assistant. Nag-enjoy naman ako dun sa namin, sa talk namin kanina, pati sa HR, masaya din sila. So yun, medyo malaking responsibility pero possible na harapin ko. Pero masaya naman ako sa binigay na opportunity ni Lord. Kasi alam ko naman na it's not more on sa work talaga. Alam ko naman may purpose si Lord kung bakit ako binalik dyan sa company na yun. Maybe may mga unfinished business ako. Kasi sa talaga to, meron na akong na-sharean dyan sa company na stop lang siya nung time na nag-decide ako mag-retire. So this time, I'm happy na nabalik ako. Siyempre, hindi lang sa monetary na siyempre may finance nila involved na makakaano nila naman ng income. Kundi yung spiritual side na this time, na makaka-influence ako doon sa mga tao na nakapalibot sa akin at saka sa ibang division, ibang department. So, I'm hoping na gagamitin ako ni Lord doon. Alam ko naman na may purpose siya. May layunin naman si Lord para din sa kanila. At sana, yung call ko na nito, magampanan ko din ng maayos. So, I thank the Lord for the opportunity na binigay niya sa akin na nabalik ako sa company. But for now, wala pa akong posisyon. Andun lang ako para umupo. Hindi ko pa alam. So, mag-uusap pa kami nung boss ko. Ano yung designation ko. Kasi as of now, wala pa talaga. Pero, reporting na ako. Doon lang ako. So, aantayin ko na lang siguro by Monday. Kasi, nasa siya umalis pa. Doon pa sa planta. So, antayin ko na lang by Monday siya mag-report together with other departments siguro para ma-introduce na ito yung bagong position. So yun lamang po, maraming salamat po sa prayers nyo na nabinggan niyo po sa akin for ilang months po. I keep on praying at saka yung nagpa-pray po sa akin for this na makabalik ako sa work. So yun lamang po, maraming salamat. Amen. Thank you, Ate Susan. Ingat kayo sa biyahe, Pastor Romel, Ate Susan. Sige po, meron pa pong praises. Hindi ko natatawagin si Ami. Sige po. Ayun. Praises po. Sorry po wala kami ng Sunday. Ay, ako lang pala. Salamat po sa Lord sa pag-iingat niya sa amin. Una nung Mother's Day, sobrang na-surprise ako dahil unexpected naman talaga kasi alam namin dapat sasama ka ni Kuya Bong. Pero meron palang ibang agenda si Simon at si Hannah. So yun po. Ngayon yung alam niyo po na sa haba-haba ng hindi naman panahon. Ngayon ko na-experience kasi dati kapag kalalabas kami family, may celebration, ako yung bubunot or si Eric kami dalawa. Ngayon hindi na. Iba na yung takbo. Yung mga anak na namin yung nag-organize na lumabas, pakainin kami. So nakakatuwa kasi kung ano yung nakita ng mga bata sa amin, nagagawa na nila ngayon. Na hindi rin sila naging madamot sa parents nila. Sabi nga, time will come na it's payback time naman para sa parents nila. So yun po, salamat sa Lord dun sa foundation na binigay namin sa kanila na ipakilala si Kristo sa buhay nila. So dun po talaga nag-start kung ano sila ngayon. Dahil sa alam natin na natamnan sila sa Sunday School, sa BBS, sa Kids Camp, sobrang nakakatuwa yung ginawa ng Panginoon sa buhay nila na napapasa namin sa kanila. Kasi galing din po kami sa mga camp. Kami yung isa sa bunga ng youth camp, BBS and Sunday School. Kaya hindi nagiging,
Bali, lahat ng ginawa namin noon, nagkaroon ng kabuluhan na naipasa sa mga anak namin. At sa susunod pa, syempre, di ba? So, yun po nakakatuwa yung ginagawa ng Lord. Hindi lang sa amin, kundi sa mga anak namin. And syempre, hindi naman nagtapos doon, may mga small token din sila ng Mother's Day. Kaya sobrang nakakataba ng puso yun. And then, yung biglaang pag-alis din nung nagbulinaw kami, nakakatuwa din kasi do hindi naman kami ganun kaano talaga ngayon sa financial kasi po nababawasan na yung workload ni Eric din and work days niya. So, nabago na po lahat, wala na kasing OT. Nakasama kami sa Bulinaw, may mga nag-sponsor din po talaga and syempre, mafe-feel mo na sabi ko nga, ayokong sumama kasi pinipilit na lang akong sumama. Si Eric, siya tagilid kasi nga yung budget namin and yung pasok niya, mahirapan siya pumasok pagdating ng Sunday. So sabi ko, ayoko naman pong sumama, baka sabihin naman ni Eric, ako yung naging kadugo, parang ako yung kadugo nila. So yun po, nakasama din in short si Eric, napapayag namin kasi once in lang naman yun in a year. So yun po, ginrab namin yun. Then ang saya po, nakita ko yung first time ko nakasama na talaga yung marami as in sila ng outing. Masaya po talaga yung pag-iingat ng Lord sa amin and pauwi po namin yung aming gulong pala ay flat, may nakabaon na tornilyo. So yung delay talaga ng Panginoon, protection niya sa aming lahat. Doon pa lang kami sa may hotel noon, parang 1 minute ago pa lang na mabigat talaga yung left side ata ni Leo, sa likod na gulong. So yung pala may natusok na. So naghanap po kami ng mga vulcanizing shop. Meron po kaming pangpalit na tire pero hindi talaga okay na. Parang matagal na siya in-box so hindi na siya pwede pang travel, dahil ipapalit. So ilang minutes pa naghanap pa kami pero nakakita naman po kami. The good thing is hindi kami pinabayaan ng Lord na maaksidente sa daan. Marami pong accident that time, nagbanggaan, collision. Sobrang iningatan talaga kami ng Lord. Kasi ang lakas talaga ng ulan. Para yung protection niya habang nagdadrive si Leo. Sabi ko, Lord, ingatan mo kami. Nagpa-pray na talaga ako kasi nga ang lakas talaga ng ulan. Ang bilis na yung magpatakbo talaga. Kasi nga po, from Bulinaw, uwi pa kami dito ng Manila. So nakarating kami yata dito 11:30 na ng gabi. So yun po, praises po talaga sa Panginoon. Iningatan niyo po kami. Yung bawat isa sa amin nakauwi naman na maayos. Then nakapaghatid pa si Leo sa Rizal, ang mga pinsan niya. And syempre, yung provision ni Lord, yung enjoyment ng buong family nila Eric, sobrang nakakatuwa, nakaka-bless. Nag-uumapaw po ang pagkain at wala naman pong na-aksidente o napahamak. So yung protection talaga ni God, sabi nga, basta may nananalangin talaga, iingatan ka ng Panginoon at ang buong kasama. So yun po, napaka sarap ng pakiramdam na may nag-i-invite ulit sa amin sa Saturday naman Batangas. Pero not sure pa po yan, bahala na si Lord kung ano yung plano niya. Kasi Sunday ako yung nakatoka. So yun po, salamat sa Lord. Kahit wala po ako nung Sunday, na-miss ko po kayo. Hindi ako makapag-online po dahil ang signal doon napakahina. Wala pong signal talaga ang smart. Lalabas pa ako sa kwarto, tapos maghahanap pa ako ng signal. Basta yun, salamat sa Lord sa pag-iingat niya sa amin and provision at saka yung na-experience ko nakasama yung De La Cruz family. Yun po, and glory to God po. Amen. Thank you, Ate Ami. Sige po. Meron pa po ba gusto mag-praises? Ako po, Pastor. Sige po, Ate Maribel. Follow ko lang, totoo po yung sinasabi ni Ami, basta marami nagdadasal, yung protection ni Lord talagang all the time nandyan. I don't know anong araw po yun, maybe 2 days ago, bigla na lang pong nagdidim yung paligid, tapos nag-start ng nawalan ng kuryente. So, nag-expect po kami ng naka-code yellow po, nag-expect kami ng baka mag-tornado. So, agad na po ako nag-message kay ate for prayers sa protection. Nakatulog po ako, hindi ko po namalayan, nagka-health pala.
Pero nung nagising ako, may ilaw na po, tsaka tahimik na, walang nangyari. So, ayun, sabi ko talaga ang prayers napakalakas na talagang proprotektahan ng mga anak ng Diyos. Yun lang po. Thank you. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ang Panginoon nagpo-protect sa atin. Sige po, ngayon po tayo dumako na sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. O, meron pa yata? Tita, pero gusto niya i-share nung last Wednesday. Ay, sige. May praises yan. O, sige, ate. I mean, nakakatawa ka. Hindi pa sabi ko lang, tinatanong ako ni Ami, sabi niya, bakit di ka nagsalita? Bakit di? Hindi ako basta ako tama na ako, nakikinig ako sa inyo, okay na yun. Sabi, hindi, huwag kang mahiya. Sabi, pero totoo po na tumuntuwa ako, masaya ako talagang hindi ko ina-expect yung blessing nung last Wednesday. Nagkasama po kasi kami ni Ami ng Thursday, lumabas ako from Nueva Ecija to Manila, nagkasama kami. Sabi ko, hindi ko ina-expect yung makukuha ko yung makukuha ko ina-expect na pera. Sabi ko, napakabuti ni Lord. Sabi niya, dahil alam ko, iniisip niya siguro dahil enrollment na ng mga anak ko, gawaan sa bukid, hindi ko alam kung saan ako kukuha. Tapos hindi ko sinasabi kay Ami na meron ng parating na piniprepare na. Tapos kinuwento ko lang po sa kanya nung on the spot na kukuhanin na namin. Sabi ko, Ami, kailangan kita, samahan mo ko. Tapos sabi niya, ba't di ka nagsalita? Sabi ko, nahihiya ako eh. Sabi niya naman, kaya po nung lumos ako nung last Thursday, kasama kami ni Ami, punta kami ng St. Luke's. Pero mabilisan lang din po, umuwi rin ako dahil meron ako nakuhang pera doon. Tapos po sabi ko, nung nagpunta po kami ng Bulinaw, magkasama na naman kami, ilang days lang. Sabi ko, sumama ka na, total, ilang tulog na lang, 2 tulog na lang, uwi ka rin ng Nueva Ecija. Pero nakakatuwa po kasi kami ni Ami, kumbaga sabit lang kami sa side nila Eric. Yung pong parehong, si Eric at saka yung mister ko, magpinsang buo. Kaya kami ni Ami, sabit lang sa pamilya. Pero nakakatuwa kasi nakabanding namin yung pamilya nila, galing ko saan lugar. Ang dami po namin, masaya kami at nararamdaman namin na welcome kami doon sa family kahit na sabihin ako po wala na yung mister ko. Ramdam ko yung pagmamahal nila at hindi kami, andun pa rin kahit wala na yung mister ko. Thank you po. Nagpapasalamat ako sa Lord dahil ang halayo ng travel namin pero hindi niya kami pinabayaan. Napakarami namin aksidenteng nakita sa merong nahulog sa bukid, nalaglag dun tumama sa pote, may nagkabangga ang truck, kotse. Pero nakauwi kami ng safe. Then sila Ami po mula Bulinaw, umuwi pa ng Nueva Ecija para ihatid yung mga nakasakay doon sa van nila. Tapos binabalang nila, bumalik ulit sila ng Manila. Kaya sobra po talagang pagod, puyat, pero masaya. At salamat po sa lahat ng mga dumarating ng mga blessing at yung pong mga anak ko. Nakakasama ko po ngayon dahil bakasyon na sila. Then, susunod po, enrollment, bakasyon, pasokan na naman. Maraming salamat po sa inyo sa mga aral na naririnig ko sa inyo. At pasensya na po dun sa senior ko hindi ako prepare kasi nun eh. Kaya sabi ko, Ami, hindi mo malang in-edit, nakakahiya. Tapos binuo mo pa yung mga sinabi ko. Salamat po sa inyo, salamat at welcome po ako sa inyo na naririnig ko po yung mga aral na isinishare nyo sa akin. Thank you po. Good evening po sa lahat. Amen. Maraming salamat, Sister Maribel. 3 Maribel, yung sunod-sunod yung magkakatabi dito sa kuwang ko. Maribel. At may Maricel. Thank you po. Sige po. Sige, God bless po. Sige po tayo dumako na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa Jeremiah chapter 45 na po tayo. Sige po, tanong. Paano kapag hindi nangyari ang ine-expect mo? Karamihan po sa atin kasi, di ba, meron plano sa buhay, merong inaasamang nangyayari, at minsan feeling mo, Lord, ito na siguro, baka darating na yung breakthrough ko. Tapos biglang hindi nangyari, na-delay, at ang masaklap, kabaligtaran ng pa yung nangyari. Siguro mo napapatanong ka, Lord, sumusunod naman ako naglilingkod naman ako. Bakit ganito? Ganyan po yung story ng chapter 45, Jeremiah chapter 45. Story po ni Baruch.
Sige po, tayo po muna lumapit sa ating Panginoon. Hallelujah. Pinupuri ka naming Diyos sa gabing ito. Salamat, Ama, sa oras na kami mag-aaral muli ng salita mo. Dalangin namin ang pagkilos sa Banal Espiritu mo sa amin. Ikaw po ang gumamit sa akin. Gawin po akong mouthpiece mo, Panginoon, at i-open mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa sa amin na maintindihan namin kung ano yung gusto mo pang ituro sa bawat isa. Ikaw lamang mapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung Jeremiah chapter 45 po, napaka-ikli. 5 verses lang. Yan, pero sobra kong personal nitong chapter 45. Hindi ito sinulat para sa bansang Israel. Hindi rin po para sa mga hari. Hindi rin po tungkol sa mga kalaban ng Israel, kundi para lang kay Baruch yung sinulat. Ibig po sabihin, may pakialam ang Diyos kahit sa mga personal na pinagdadaanan natin. Basahin ko po muna yung verse 1. Hindi ko na po patutugtugin kasi may iksi lang. 5 verses lang naman. Verse 1 po, ang sabi, noong ika-4 na taon ng paghahari ni Jehoiakim, na anak ni Haring Josiah ng Juda, isinulat ni Baruch ang mga sinasabi ni Propeta Jeremias sa kanya. Yun po. May mga tao po sa Bible na hindi po gaanong napapansin, pero sobrang importante po ng role nila. At yun nga po, isa doon si Baruch. Si Baruch siya yung secretary, siya po yung writer at kumpanyon ni Jeremiah. Habang po si Jeremiah nagsasalita ng mensahe ng Lord, si Baruch naman yung tigasulat. Parang behind the scene na tao lang siya, hindi po siya yung nasa spotlight. Pero grabe yung responsibility niya. At makikita po natin dito sa verse na to, sobrang seryoso talagang ginagawa niya. Hindi lang ito basta-basta nag-take notes siya. Ang sinusulat po ni Baruch, alam natin, salita mismo ng Diyos. Imaginin mo yung pressure. Parang hindi ka pwedeng magkamali ng spelling kahit konti o ng interpretation. Kasi bawat salita na isusulat niyan, mahalaga. Pero isipin po natin yung panahon nila, magulo yung Juda, may korupsyon, may rebellion, at may paparating pong judgment ng Diyos. Kaya habang-abang lang abala yung iba sa sarili ng mga agenda, mayroong 2 taong faithful na ginagawa kung ano yung ipinapagawa ng Diyos sa kanila. Kung minsan ganyan po tayo, feeling natin, ordinary lang ginagawa rin, nagsiserve lang ako, tumutulong lang naman ako, nasa likod lang naman ako. Pero sa Panginoon po, walang role na maliit. May mga tao pong visible sa ministry, yung mga preacher, yung worship leader, song leader, pero may mga parok na tao rin po sa church. Yung mga faithful kahit wala sa spotlight, kahit tiga-ayos lang upuan, taga-support, taga-pray, taga-encourage. At gusto po, sa verse na ito po, gustong ipaalala ni Lord sa atin, nakikita po niya lahat ng yan. At isang bagay po yung makikita natin dito. Ano yun? Yung obedience. Hindi po sinabi ni Baruch, Lord, delikado ito. Kasi, napag-aralan natin po natin, hindi po welcome yung message ni Jeremiah. Maraming galit sa kanila. Pero sumunod pa rin siya. Minsan po ang obedience kay Lord, hindi po comfortable, hindi convenient, may risk, pero worth it. Para ngayon, minsan nahihiya tayo mag-share ng faith natin kasi baka ma-judge tayo. O minsan may pinapagawa si Lord sa atin, pero naiisip natin, baka hindi nila magustuhan. Si Baruch po, may pressure din, may takot, pero nagpatuloy pa rin siya. At maganda po makita natin na ginagamit ng Lord yung mga ordinary skill para sa extraordinary purpose. Ang skill ni Baruch, sumulat, di ba? At ginamit ng Panginoon yung pagsusulat niya. Iniisip natin kung minsan, kailangan sobrang talented bago magamit ng Diyos. Pero baka po yung skill mo lang ngayon, yun yung, halimbawa, pagsusulat o pag-aayos ng mga upuan, baka itong kagagamitin. Sa pagtuturo, pagdidesign, pakikinig, pag-encourage, yan po mismo ang gustong gamitin ni Lord. Kaya ang challenge po sa atin dito, maging faithful kahit hindi sikat ang role natin. Kasi hindi lahat tatawagin tumayo sa harapan, pero lahat po tayo pwedeng maging faithful. At tandaan po natin, kahit feeling mo support role ka lang, mahalaga ka sa plano ng Diyos. Basahin po natin verse 2. Sabi po sa verse 2, sinabi ni Jeremias, Baruch, ito ang sinabi sa iyo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Yan lang po. Sabi, simple lang tingnan yung verse na to, pero ang bigat po ng implication. Kasi makikita po natin dito na hindi lang si Jeremiah ang kinakausap ni Lord. Kinausap din niya po personally si Baruch. Sabi, ito ang sinabi sa iyo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Kaya personal din na
para kay Baruch. Diba? Minsan kasi feeling po natin, yung pastor lang siguro kinakausap ni Lord o yung mga spiritually mature lang. Pero dito po, ipinapakita ng Diyos na personal siyang Diyos natin. At kilala po niya si Baruch personally. Alam po ng Diyos kung ano yung pinagdadaanan niya. Alam ng Diyos yung frustrations niya. At alam niya kung ano ang laman ng puso ni Baruch. Yun po, nakaka-encourage po isipin ang Diyos interesado sa personal na struggles ng isang tao. Minsan po kasi akala natin, sobrang busy ng Lord sa mga malaking bagay, sa mga malaking problema ng mundo para pansinin pa yung mga pangailangan ko. Pero hindi po ganun. Kahit po pagod ka, alam po niya. Kahit na-discourage ka, alam niya. Kahit confused ka, alam niya. Kapag po tahimik kang umiiyak, nalulungkot, nabibigatan, alam po yan ng ating Panginoon. At minsan po, bago pa tayo magsasalita, alam na po niyan lahat. Okay? Isa pa po maganda, sabi dito, ang Diyos ng Israel. Yun po yung nagsabi sa kanya. Ibig sabihin, covenant God. Kaya faithful po siya sa mga pangako niya. Kahit po rebellious ang Israel, hindi nagbabago ang karakter ng Diyos. At ang good news po para sa atin, yun po, magandang good news po sa atin yan. Kasi inconsistent tayo kung minsan po on fire tayo spiritually, minsan naman mag-pray, minsan faithful, minsan distracted. Pero ang Lord, palagi po siyang faithful sa atin. Hindi po nagbabago yung pagmamahal niya. Hindi po ibig sabihin kinukonsintin niya yung kasalanan, pero ibig sabihin hindi po siya madaling sumuko sa tao. At dito po makikita rin natin na may message si Lord para kay Baruch specifically. Minsan po akala natin general lang magsalita ang Lord para sa lahat lang. Hindi pa pagkuhan, ito para sa lahat to. Pero meron pong panahon personal din na nagbibigay siya ng message. Para kung may preaching kang narinig, tapos feeling mo, ikaw yung kinakausap, parang feeling mo, yung kinapatamaan ni pastora. Parang ganon. Kadalasan yung personal na salita ng Diyos ang nagbabago po sa direksyon natin. Kaya ang challenge po sa atin dito sa verse 2, matuto po tayong makinig kay Lord personally. Hindi pwedeng nakikibalita ka lang sa spiritual experience ng ibang tao. Hindi pwedeng, busog na ako kasi nanood na ako ng 5 minutes na preaching ng CCF, yung mga clips lang napanood mo, okay na sa'yo. Kailangan po may sarili kang relasyon kay Lord. May sarili kang pakikinig, may sarili kang prayer life, may sarili kang lakad sa Diyos. At dahil po, nagsasalita po ang Diyos, gusto niyang kausapin lang po, hindi lang yung ibang mga tao, hindi yung crowd, kundi ikaw po mismo. Okay, pakinggan po natin verse 3. Hindi po pakinggan. Basahin po natin verse 3. Sabi po sa verse 3, sinabi mong nakakaawa ka dahil dinadagdagan ng Panginoon ang paghihirap mo. Pagod ka na sa pagdaing at wala kang kapahingahan. Yan, marami pong makaka-relate sa verse na to. Sabi, para feeling natin nakakaawa at dinadagdagan ng Panginoon paghihirap. Pagod ka na sa pagdaing para wala kang kapahingahan. Dito po lumabas yung totoong nararamdaman ni Baruch. Pagod siya, frustrated siya, emotionally drained na siya. At sa totoo lang po, sino ba naman hindi mapapagod sa situation nila, di ba? Imagine mo, araw-araw kang nakakarinig ng judgment na message, persecution, rejection, puro negative. Tapos walang nagbabago. Minsan ganyan din po tayo. May time po na parang sunod-sunod ang stress, hindi ka pa nakakabangon. May bagong problema na naman dumarating. Tapos sasabihin mo, Lord, pagod na ako. Ganyan po tayo. Pero hindi po pinagalitan ng Lord si Baruch dahil naging honest siya. Kasi minsan po sa Christian life, feeling natin bawal mapagod, bawal umiyak, bawal ma-frustrate. Pero tanda po natin, pwede tayong maging honest sa Lord kung ano yung nararamdaman natin. Hindi mo pwede mo sabihin, Lord, hindi ko na kaya. Lord, hirap na ako. Lord, disappointed ako. Hindi magagalit ang Diyos sa honest emotions po natin. Pero nakikita po natin dito, si Baruch masyadong nakafocus sa sarili niyang suffering. Sinasabi niya, kawawa naman ako. Ganun din po tayo minsan, di ba? Kapag stress tayo, umiikot lang sa mundo natin sa ako, problema ko, hirap ko, at ako lang yung nasasaktan. Pero minsan kailangan din po makita natin na mayroong bigger picture ang Panginoon. Minsan sinasabi rin natin, wala pa akong pahinga. Importante pa yung physical rest, pero may emotional at spiritual exhaustion din po. Yung tulog ka ng tulog, di ba? Mayroon tao tulog ng tulog, pagod pa rin.
Di ba? Bakit? Kasi may problema na hindi kayang ayusin ng tulog lang. Kaya kailangan po natin ang presensya ng Panginoon. Si Jesus po nagsabi mismo sa atin, di ba? Come to me, all of you who are weary and burdened. Hindi sinabi ni Jesus, lumapit kayo kapag perfect na kayo. Sabi, lumapit kayo kahit pagod. Kaya ang challenge po sa atin sa verse 3, dalhin mo kay Lord at tunay mong nararamdaman. Hindi mo kailangang magpanggap na okay ka lagi. Pero habang nagiging honest tayo, matututo rin po tayo magtiwala na may ginagawa ang Lord kahit hindi natin nakikita. Verse 4, sabi po sa verse 4, Baruk, ito pa ang sinabi ng Panginoon. Wawasakin ko ang bansang ito na itinayo ko. Bubunutin ko ang itinanim ko at gagawin ko ito sa buong lupain. Yan, grabe yung verse po ito. Para sinasabi ng Lord, Baruk, hindi lang ikaw ang nahihirapan. Mas may malaking ginagawa ako. Parang ganun sabi ng Lord, matagal lang ni-reject ng Judah yung judgment na Panginoon, kaya darating na yung judgment. At makikita po natin dito yung authority ng Diyos. Siya ang nagtayo, kaya dahil siya nagtayo, siya rin yung may karapatang gumimag-iba. Siya ang nagtanim, siya rin yung may karapatang bumunot. Minsan hindi po natin matanggap yan kasi gusto po natin laging comfortable lang tayo. Gusto natin, blessing lang Lord, walang pag-uwasak, walang giba. Diba? Pero may panahon po na may kailangang tanggalin ng Diyos sa buhay natin. Minsan, trabaho, minsan relasyon, minsan pride, minsan unhealthy habits, minsan po wrong expectation. At kung may tinatanggal po sa atin, masakit po yun. Pero hindi po lahat ng tearing down ay distraction lang. Minsan po, preparation para po sa renovation. Parang ganun siya. Hindi pwedeng magtayo ng bago kung ayaw mong gabiin yung sira na, yung bulok na. Hindi pwedeng magtayo ng bago. Minsan gusto po natin new life pero ayaw nating bitawan yung old patterns. At makikita po natin dito na ang Diyos, hindi po siya unfair. Hindi lang basta may magawa siya. Mayroong reason kung ano yung ginagawa niya. May justice, may purpose. At minsan po, kahit hindi po natin makukuha ngayon, later maintindihan natin kung bakit may inalis si Lord sa buhay natin. May mga bagay po kasi na akala natin blessing, pero eventually sisira para sa atin. Kaya kung minsan ang unanswered prayer ay protection. At minsan ang pagkawala, direction po yan. Pero syempre habang nangyayari po yun, masakit, di ba? Masakit yung may mawala. Kaya kailangan po natin magtiwala sa Kanya. Tiwala po na kahit may panahong ng pagwasak, hindi nawawala ang kabutihan ng Panginoon. Para pong halaman, madalas bago po mag-grow, di ba? Narinig yung ubas. Bago po mag-grow yung ubas, kailangan may pruning muna. Sabi po mismo ng Panginoong Jesus, ang Diyos ang sanga, di po ba? Kaya pinupurot ng Diyos yung mga sanga para mamunga. Hindi po comfortable yung pruning, pero fruitful. Kaya ang challenge po sa atin sa verse 4, huwag mong isipin na kapag may inalis si Lord, ibig sabihin, iniwang Kanya. Minsan, ang pagtanggal ni Lord ay bahagi po ng mas magandang plano niya. Sabi po, trust His process kahit hindi mo pa nakikita ang buong picture. Kaya yung pinaka-core verse po rito, yung verse 5, yung last verse po. Basahin ko yung last verse. Sabi, huwag ka nang maghahangat pa ng dakilang bagay sapagkat pasasapitin ko ang kapahamakan sa lahat ng tao. Pero ikaw ay ililigtas ko kahit saan ka pumunta. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Ito po yung pinaka-heart ng chapter 45. Diretsahan po ang Lord kay Baruk. Para sinasabi po niya, Baruk, bakit naghahanap ka pa ng great things para sa sarili mo sa panahon ng judgment? Diba? Judgment na nga, gusto pa niya para sa kanyang personal. At honestly po, ito rin po yung challenge para sa atin lahat. Ano po ba yung motive natin? Bakit natin ginagawa yung isang bagay? Para masumikat, para ma-recognize, para ma-promote, para ma-feel important tayo. Hindi po masamang mangarap o magkaroon ng pangarap, pero minsan po gusto natin ng personal success kahit hindi ito align sa panahon at sa will ng Lord. Kasi Baruk po, posible po umaasa rin ng comfort, recognition o magandang future, di ba? Kasi
Pati kasulat ako ng Diyos. Kung ako nagbibigay ng mensahe ng Diyos, di siyempre iniisip niya may magandang reward. Di ba pa? Pero sabi ni Lord, huwag mo nang habulin yan. Huwag yan ang habulin mo. Kasi ang culture po natin, di ba, sa ating panahon natin, kapag dapat sumikat ka, dapat build your name, dapat main character ka, ikaw makilala. Pero minsan po ang tawag ni Lord, hindi po sa self-glory, kundi faithfulness. Hindi po lahat ng season ay season of promotion. May season po of survival, may seasons of pruning, may seasons of hiddenness. At ang promise po ng Lord kay Baruch, hindi kasikatan, hindi kayamanan, hindi madaling buhay, hindi masarap na buhay. Ang promise po niya, ililigtas kita. At sapat na po yun. Kasi kahit makuha mo lahat sa mundo, pero wala man ang Panginoon sa buhay mo, wala rin pong kwenta lahat ng yan. Pero kapag kasama mo si Lord, kahit mahirap ang buhay, may pag-asa. At dito makikita po natin yung biyaya ng Diyos. Hindi po perfect si Baruch. Merong wrong expectations siya, di ba? Pero hindi siya iniwan ng Panginoon, kundi kinurek siya ng Lord, pero may kasamang assurance. Ganun po ang Diyos, hindi lang po siya nagre-rebuke, nagko-comfort din po siya. At ang malaking lesson po sa atin dito, kailangan i-align natin yung expectations natin with God's purpose. Minsan po, napo-frustrate tayo kasi gusto natin yung iba yung mangyayari, pero baka ang gusto ng Lord hindi comfort agad, kundi character muna para sa atin. Hindi po fame, kundi faithfulness. Hindi dapat nasa spotlight ka, kundi dependence sa Lord. Kaya ang application po natin dito, pinaka-importante po dito, number 1, application, check your heart. Anong check your heart? Tanungin mo yung sarili mo, bakit ginagawa mo yung ginagawa mo ngayon? Para ba sa Diyos o para sa sarili mong pakinabang? Pangalawa, accept God's timing. Hindi po lahat ng bagay ora mismo. Hindi lahat agad-agad. Hindi lahat ibibigay. Pangatlo, be faithful kahit walang recognition. Kahit walang promotion, kahit walang pumapalakpak, kahit walang nakikitang reward. Pangapat, redefine blessing. Dapat i-redefine natin blessing. Ang blessing, hindi po yan palaging pera, hindi palaging success, hindi kasikatan. Minsan ang blessing, peace, protection, and preservation. At kailan po, number 5, maging realistic. Kahit Christian ka, hindi ka exempted sa struggle. Hindi ka immune sa paghihirap. Pero tandaan po natin, kahit andyan yung struggle at paghihirap, hindi ka iiwan ng Diyos. At ang final encouragement po sa atin, kung feeling mo, pagod ka na, walang nangyayari, hindi nasusunod yung expectation mo, tandaan po natin si Baruch. Faithful siya, pero hindi po siya sikat. Obedient siya, pero hindi siya promoted. Pero inalagaan siya ng Diyos. Kaya tanong po natin sa sarili natin, kung walang reward, susunod pa rin ba tayo? Kung walang reward, susunod ba tayo? Kung hindi nangyari yung gusto natin, mananatili pa rin ba tayong faithful? Minsan po, ang greatest blessing, hindi yung nakuha mo, kundi yung ligtas ka. Yung pong greatest blessing sa atin, hindi mo kailangang maging great sa mata ng mundo para maging valuable sa mata ng Diyos. Sa karayaan po ng Diyos, malaking bagay na po yung pagiging tapat natin. Yun po. Pagpalain po kayong lahat. God bless you po. Sige po, mayroon pang nasa bahay na kaya si Pastor Mel, baka may dadagdag siya. Yan, sige po. Nawala na sila. Nasa biyahe pa. Sige po. Nasa biyahe pa yan. Nasa biyahe pa. O, sige po, kung wala na po, si Kuya Pong, baka may dagdag. Maganda yung message, yung ano natin na pinag-aralan, no? Maliit man o malaking bagay yung ginagawa natin behind the scene, nakikita yan ng Panginoon. Basta maging tapat lang tayo, di ba? Wala yung pinagkaiba sa maliit na tornilyo. Yung maliit na tornilyo na yun, malaking silbi yun sa isang bagay na kagamit-gamit. So tayo bilang Kristiyano, bagamat hindi tayo lahat tinawag doon sa harapan na magsalita, pero meron kang gagampan ng tungkulin sa iglesia or sa simbahan na kung saan yung maliit na bagay na yan, malaki yan para sa paningin ng Panginoon. So yun lamang po.
Amen. Thank you, Kuya Bong. Sige po. Bago po tayo mag-close sa prayer, baka meron po kayong mga prayer request, paki-send na lang po, ipapasama po natin sa panalangin kay Ate Maribel. Kay Ate Mabel. Sige po, tayo po mawit ng papuri muli sa Panginoon. Awitin po natin yung above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has never known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what's your worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men. You were born before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what's your worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified and laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. So, tayo po'y mag-close sa prayer.
close po tayo niya. Sige po. Hindi ko po makita kung may prayer request po. Sino po may prayer request? Wala siguro. Kasi tinignan ko na. Pakibasa na lang yung mga prayer Maribel, request. meron po dyan sa, natin, Acts 2. Meron po. Hindi ako marunong kung paano ka, wala Ikaw na lang po, pakibasa na lang po ng mga may naka-open. Sige po, ako po, Ate Maribel Princess ko po. Yung pong kaklase ko sa Tugatog na Criseli Santiago. Kasi po yung kapatid niya, kinakamkam po yung lupa nila dun sa loob ng bakuran nila. Yung pong daanan nila, gusto pa rin sakupin. Kaya yun po ang gusto ko ipag-pray nyo sa kanila dahil wala na po siyang magawa Kung gugustuhin po niyang iyan sa korte, wala naman siyang perang panlalaban. Kaya pasama na lang po sa prayer. Thank you po. Sige po. Meron ba po? Remember si Charlie po, safe travel po, papunta po ng, Si Barry. May 29 yata, parang gano'n. Basta Kazakhstan? Kazakhstan. Sige po. Sama po siya ni Ferdy. Sige po. And provision po. Sige. Protection and provision. Thank you po. Sige po. Let us pray po. Wala na po ba? Sige po, closing prayer na po tayo. Hallelujah. Dear Father God, salamat po Diyos sa gabing ito. Salamat po Lord sa bawat isa na nakadalo sa aming pag-aaral ng iyong salita, Panginoong Diyos. Nagpupuri at nagpasalamat po kami, Panginoon, dahil marami po ang nakikinig ng iyong mensahe ngayong gabi. Salamat din po sa paalaala mo sa amin, Panginoon, sa buhay ni Baruch, na kahit kami ay hindi ginagamit sa pulpit, marami kaming ginagampanan, Panginoon. Pinaalam mo sa amin ang bawat isa ay mayroong tungkulin at mayroong nakikita po ninyo ang lahat ng aming mga ginagawa. Salamat po Lord sa gabing ito, sa bawat buhay ng bawat isa. Ang dalangin ko po na patuloy mo kaming gamitin, Panginoon, ang buhay ng bawat isa sa iyong kalooban, Panginoon Diyos. Salamat din po, Panginoon, na sinusustain niyo ang bawat buhay namin sa araw-araw. Binibigyan mo kami ng lakas ng loob, pinapatatag mo kami dahil sa mga pangako mo sa iyong salita, O Diyos. Kaya Lord, sa gabing ito, yung may mga karamdaman, patuloy mo pong pagalingin. Yung may mga prayers na hindi po na-mention, Panginoon, kayo po ang nakakasiyasat ng laman ng puso ng bawat isa. Nilapit po namin si Charlie na kapatid ni Ami, Panginoon, na papuntang Kazakhstan. We pray for traveling mercy upon him, protections, Panginoon, and provision mo, Panginoon, sa lahat ng kanyang pangailangan. Dalangin po namin na maging maayos at ligtas po siya, Panginoon, sa kanyang pupuntang lugar sa Kazakhstan at yung kanyang desire sa puso niya, Panginoon, na pagkaloob mo na maging successful po itong biyahe niya at yung pagpunta niya doon. Ikaw po, Lord, ang siyang tumugon ng lahat ng kanyang mga pangailangan, lalo na po sa financial, spiritual, Panginoon, at sa safety niya, Panginoon. Patuloy mo siyang samahan, Panginoon, at ikaw po ulit ang magpatuloy na maghari sa kanyang buhay. Dalangin po namin na patuloy mo siyang kakatagpuin sa lahat ng oras, at ikaw rin po yung kanyang uunahin sa kanyang lahat ng mga plano sa kanyang buhay. Ganon din po sa kaibigan ni Ate Seni, na yung kamag-anak nila, yung kapitbahay nila na nais kamkamin ang kanilang dinadaanan. Panginoon, we pray, Panginoon, na ikaw, Lord, ang maghipo sa mga taong yun, Panginoon, na itigil po nila yung kanilang mga ginagawa dahil hindi po nakakabuti po yun, nakakasakit at nakakaroon ng hindi magandang pag-unawaan sa mga magkakapitbahay at magkakamag-anak. Dalangin po namin na tulungan mo siya maging matatag at ingatan niyo po siya, Panginoon, na hindi po siya makagawa ng anumang uri ng hindi maghahantong sa hindi magandang pagkakaunawaan. Bagkos, Panginoon, hipuin niyo ang puso ng bawat isa sa kanila, sa both sides, Panginoon, na magkaisa sila, magkaunawaan sila at dali nila sa maayos na usapan at magkaroon sila ng kapayapaan sa puso ng
bawat isa nang sa ganon ay mamuhay sila ng maayos. Tulungan niyo po sila, Panginoon, dahil kayo lang po ang may kapangyarihan na gumawa na magkaroon sila ng magandang usapan, ng kasaganon, Panginoon, ang kapayapaan at pagmamahalan ay siyang mangunguna sa kanila. We pray na ikaw po ang siyang mamamagitan sa bawat isa sa kanila, Panginoon Diyos. Lord, salamat din po, Lord, sa gabing ito, sa bawat na umaten, Panginoon, patuloy mong pagpalain ang buhay ng bawat isa at tulungan mo na matugunan ang bawat prayer request nila, Panginoon Diyos. Sa mga hindi naka-attend, dalangin po namin patuloy mo rin silang ingatan at pagpalain. Salamat po, Lord, sa gabing ito, sa aming paghiwa-hiwalay. Dalangin ko ang pagpapala mo sa bawat tahanan at sa pag-iingat nyo sa bawat isang miyembro ng pamilya na nakadalo ngayong gabi. Dalangin po namin na kayo po ang siyang patuloy na magbigay ng lakas, magpagaling, at patuloy na provision, protection, Panginoon, guidance, at ang spiritual na relasyon sa inyo, Panginoon, ay lumago at tumatag pa, Panginoon Diyos. Salamat po, Lord, sa katapatan at kabutihan sa amin, sa patuloy na pagmamahal niyo sa amin. Alaktang ito, Panginoon, ay aming hinihiling sa natatanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Amen. Good evening po. Gabi po. Good evening. God bless you all po. Ingat po kayo. Hello, Kuya Bo. Hello, Ate Ben. Good night po sa